Janmar TV. Good morning po mga kapits. Katatapos lang po ng aking live. Akin pong kinoverage ng live ang aking jogging exercise na ginagawa ko ting umaga. Parang nabitin ako kaya dudutungan ko ng konting recorded video. Sana panoorin nyo mga kapits. Good morning po, good morning. Moderate lang ang exercise, di natin kinakailangang persain. Kung may time ka naman, mas maganda unahin mo jogging sa labas. Kaso dito sa lugar namin kasi masyadong crowded na. Yung pag nag-ed saka mausok. Kaya mas maigin lang sa loob ng bahay. Kasi makakapag-exercise ka kasi sa mausok naman. Delikado rin sa baga. Kaya dito na lang tayo sa bahay. Ito buhay retiree. Pa-relax-relax. Wala tayong pressure na oras na baka wala na tayong oras. Baka malilate na tayo. Ano bang babaunin natin pagpasok natin? Saan kaya ko pwesto mamaya? Ano kaya mga activity na naka-schedule ngayon? Ano kaya ang mga problema ang posibleng harapin ko itong oras ng aking duty? Yan yung mga naisip ng gwardiya kapag siya ay aktibo pa sa trabaho. Tapos ang pinaka-rebus ngayon, sa iyo lahat ng oras ng pagkakataon sa iyo na. Walang nag-uutos, walang nagkukuman, walang nagmamanda. Solve mo sarili mo. Siyempre, malaya ka. Ang worst scenario naman, wala tayong source of income kasi nga natigil na yung ating resources. Pero ganun pa ba? Marami tayong pinagkukunan ng pwede nating alternative na pampalit doon. Diskarte lang. Kaya, masaya pa rin. Kaya sa mga kasamahan ko dyan na Fallen 50, kung napapanood nyo ako, huwag po kayong panghina ng loob. Nabubuhay na po tayo sa mundong ito bago pa tayo makapasok sa hanap buhay na pinasok natin. Kung tumagal man tayo dyan na napakatagal, bonus na lang yun, magpasalamat tayo. Pero wag natin i-assume sa sarili natin na forever yun. May katapusan talaga yun. Yung mga naiwan dyan, hindi naman yan sila forever. Hindi natin alam, susunod na buwan, pangatlong buwan, next year, wala na rin yung mga yan, alis din sila. Kaso nga lang, ang payo ko sa mga naiwan, kung ano ang dati natin ginagawa sa kumpanya, pangalagaan natin ito, mga ka-59, mahalin natin yung kumpanya ang ating pinaglilingkuran dahil yan ang ating ang pinakang bread and butter natin. Sila yung source ng ating income ng pangailangan ng pamilya. Huwag po natin sasamantalayin ng pagkakataon kung tayo ang nasa pwesto, isa sa ulain natin. Tandahin po natin sa trabaho natin bilang security, isa lang ang pinanghawakan ng employer natin, trust and confidence. Kapag yan naiwala mo bilang isang gwardiya, yung kahit isa lang dyan sa trust and confidence yan, wala kang kwentang gwardiya. Ang tawag sa bantay sa lakay. Sa buong panungkunan po, gwardiya, 25 years, yan ang pinakaingat-ingatan ko, yung trust and confidence. Kahit alpasan mo ko sa gitna ng opisina, kung anong nakalagay dyan, dadatnan mo yan na walang pagbabago, iyan pa rin yan. Hindi ko gagalawin yan. Babantayan ko lang yan, puprotektahan ko yan. Yun ang pagkatandaan niyo po, itanin niyo po sa isip mga 5-9 kung kayo po yung makapanood pa at matapos itong aking video. Trust and confidence po ang ating panghawakan sa bilang isang professional security. At sa mga kasamahan ko ulit yan na Fallen 50, nakikiramay tayo kay kapatid na Sonny Martinez. Nakasabay namin siya sa Fallen 50. Medyo siguro dinamdam niya yung nangyari sa amin. Makalipas ng 3 araw, sumalangit siya. Namaya pa yung aming 5-9 na si Sonny Martinez. Ang uling balita ko, iuwi na siya sa kanilang probinsya sa Bicol region. Kapatid, saan ka man naroon, sana masaya ka na at peaceful ka na. Minsan nakakausap tayo, nagkakwentuhan tayo, marami ka rin salubin sa puso mo na siyempre normal sa tayo, maraming problema, lalo na sa financial, pero ngayon payapa ka na, peaceful ka na. Wala ka ng problema, nandun ka na sa kamay ng lumika at rest in peace ka na. Sana masaya ka na sa iyong patutunguhan. Muli sa mga kasamahan ko Fallen 50, hindi pa po muli ang lahat at hindi pa po katapusan ng buhay. Iyahin niyo po ako. Maya gagala na naman ako. Minsan video ko, nandun naman ako sa Trino, nandun naman ako sa SM.
habang po tayo nabubuhay, enjoy natin ang ating natitira sa mundo. Ako, pasalamat ko rin at kahit medyo nanghinayang ako, medyo bata-bata ako ng konti na magretiro. Mahirap nang magretiro kang 65 ka na eh. Pagbagsak ng 66, 67, 70, ala na yan. Lipas na yan. Eh, ngayon, medyo katiting na lang bago tayo sumarado ng 60. Hindi pa tayo pinaabot. Naintindihan ko naman, pilit kong inunawa, pero okay lang. Kaya ng buhay, walang forever. Maluwag sa damdamin, tinanggap ko yung kanilang naging desisyon. Pero malakas pa ako, kaya ko pa. Kung sakaling magbago ang isip nila, bigla akong tawagan o pa-report din ako. Tawag lang, text lang, nandyan ako. Alerto 24. Alerto 24 oras. Medyo humaba po yung ating live. Naabot na po tayo ng walang isang oras. Kaya masaya pa rin ako at ito. Ang kakulitan ko lang itong alaga kong mga pets ito. At parang yung alaga kong si Mr. Bran, nagdamdam siya nung nakaraan. Binalita ko kasi sa kanya na nabiro ko yung aso ko. Sabi ko, Mr. Bran, paano yan? Wala na tayong pasok ngayon. Paano yung dog food mo? Wala nang bibili. Wala na tayong pambili. Diba, nakita ko nalungkot yung aso ko. Hindi kumain maghapon hanggang kinabukasan. Pagdating ng hapon, dinala na namin sa vet. In-examine ni laboratory ng doktor. Tapos yun, nagkaroon ng finding, CKD, chronic kidney disease. Parang sakit ng tao. Ang problema sa hayop, wala pa palang dialysis yun. So, kinumpain pa rin namin siya ng 2 araw, saka 2 gabi. Yung bago matapos yung pangalawang araw niya, natigil na siya. Pero dahil mahal na mahal siya ng anak ko, lalo yung panganay ko, mahal na mahal yun ng anak ko kasi yun ang talagang parang anak na kanya. Binigyan namin siya ng magandang funeral. Ano namin sa precious funeral ng mga vets doon. Bali, meron kaming viewing and then pina-cremate namin siya. Yung aqua cremate yung ginawa sa kanya. Tapos inuwi dito sa amin yung kanyang pinakang aqua. And then meron siyang picture, naka-frame, tapos yung pinakang baul nalagyanan ng aqua nung aso ko na pogi. Si Mr. Bran, yung kasakasama ko sa una ko mga vlogs. Kakapanginayin talaga. Naluha talaga ako. Hindi lang luha, naiyak ako mga kapits kasi napakalaga sa akin yung aso na yun. Pag umuwi ako galing duty, galing trabaho, mga 50 meters pa lang, tumatahol na yun, alakas ang pangawi noon, kahulan ng kahul. Sabi nga ng mga kapitbahay ko dyan sa bandang baba, oh, lakas ng kahul ng aso mo, dilig hanggang dito ah. Kasi ramdam niya na pauwi na ako. Eh, wala na. Mayata na si Mr. Bran. Meron yata ako ilang post sa kanya pero hindi ko pala na ipopost. Pagka may nakapag-edit ako, ipopost ko yung ginawa namin funeral sa kanya. Sayang, nanginayang ako sa aso ko. Nagdamdam siya na wala na ako ng hanap buhay. Parang dinamdam ng aso ko. Siya ang apektado, hindi ako. Wow naman. Kamali ko, dapat hindi ko siya biniro eh. Sasaktan yung kalooban ng aso ko. Ang pogi-pogi talaga. 8 years old siya nung mamaya pa 8 years old. 8 years old siya. Wala na yung picture niya rito eh kasi inuwi na ng anak ko dun sa kanyang unit. Bye-bye po. Hanggang sa muli. Bye-bye mga kapits. See you soon. Thanks for watching.